Eto, mga bossing, sa seryoso muna ho tayo, mga boss. Ano po? Dito, update, bibigyan ko ho kayo ng update muli, mga kababayan. Doon po sa Kerwin Espinosa, no? At Richard Gomez. O yan. Para ho, eto, isang mabilisan lang ho na pagbabalik tanaw doon sa nangyayari. Kerwin Espinosa at Richard Gomez. Nabarel si Kerwin Espinosa, bandang dito ho. No? Ang sabi, ang ginamit na bala, double action. Pag yung double action ho, mga kababayan, pagputok mo, yun yung first action. Bang! Pagtama sa katawan niya, pagpasok, puputok ulit yan. Pangalawang action. Di ba? Ayun. So, ibig sabihin, ho, kung yun ang ginamit talagang bala, ibig sabihin, walang planong buhayin si Kerwin Espinosa. Ngayon, pagka beng-beng o kapag sugod sa ospital kay Kerwin Espinosa, nagsalita to, sabi niya, si Richard Gomez at si Arisa, bata ni Duterte yan. Gumanon. Bumanat, rumesbak si Gomez, mga bossing, no? Parang hindi naman totoo yung nangyaring pagbaril kay Espinosa. Parang assassin me daw, mga kababayan. So ngayon, balik ulit si Espinosa. Hindi naman ho ako artista eh. Eto na po ngayon, mga bossing. No? Kahapon ng umaga, na-i-vlog natin yung 7 kapulisan negative sa parapin test. Pero eto nga yun, ang update sa araw na ito, mga bossing. Sabi ni Jemmy Boy Bahe, gusto talaga siyang patayin. Ito po yung update ngayon, mga boss, ha? Na pinagtaguan umano ng 7 police na persons of interest sa pamamaril kay Kerwin Espinosa, pag-aari ng kaibigan ng isang kongresista, ayon po yan sa PNP. Opo. Sino kaya yung kongresista? Ulitin natin para malinaw ho, mga kababayan. Na pinagtaguan umano ng 7 police na persons of interest compound na pinagtaguan umano ng 7 police na persons of interest sa pamamaril kay Kerwin Espinosa, pag-aari ng kaibigan ng isang kongresista, ayon po yan sa PNP. Sino kaya yung kongresista? No? Si Richard Gomez, kongresista. Pero tingin ko naman kung kaibigan ni Richard Gomez yung gusto nilang sabihin, mga kababayan, nirekta naman po nila yan. Ano? Pero diretsuhin muna natin ito. Balita at nagseservisyo mula sa Campo Crame, si Marlene Pajernos. Marlene. Tony, sa nagpapatuloy na investigasyon ng PNP sa insidente ng pamaril kay mayoral candidate na si Kerwin Espinosa, kinumpirma ni PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo na pag-aari ng kaibigan ng isang kongresista ang residential compound kung saan nagtago umano ang 7 pulis na itinuturong persons of interest. Nagtago pa kasi sila. No? Bakit umabot sila sa punto ng pagtatago? Kung wala naman talaga silang kinalaman dun. Naku po. Mas malilintikan yata yung mga yung mga sinasabi ni Espinosa. Mga bossing. Umabot sa pagtatago. Kung tayo ho, mga kababayan, hindi ako yan. O tara, harapin natin. Sabihin mo, ituro mo kung ako. Tapos, kukontrahin ko lahat ng sasabihin mo. Sabi ho, mga kababayan, ulitin natin ha, wala pong pinangalanan na kongresista. Basta ang sabi lang po doon sa balita, yung compound, yung compound na pinagtaguan ng 7 pulis na persons of interest ay pag-aari ng kaibigan ng isang kongresista. Siyempre ho, tayo kapag narinig ho natin yan, mga kababayan, at alam natin na idinadawit ni Kerwin Espinosa, no? Si Congressman Richard Gomez, hindi natin masisisi yung mga kapwa natin Pilipino na isipin, baka nga si Richard Gomez yan. Uulitin ko ho, walang pinangalanan na kongresista. Ang sabi po nila, kaibigan ng isang kongresista. No? Sinasabi ko lang na yung mga kapwa natin Pilipino, baka isipin si Congressman Richard Gomez. Krimen sa
pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Tuanyo, nakakilala ng mga pulis ang may-ari ng property kung saan sila naabutan ng mga otoridad. Matatanda ang una ng sinabi ng PNP na may isang kahina-hinalang SUV ang agad na umalis sa lugar ng shooting incident na sinundan ng mga otoridad at nagresulta sa pagkakadiskubre. Naku po. Mas mukhang mas mukhang didiin yung salaysay ni Espinosa. Di ba? Kasi pagkatapos barilin, nasundan. Tapos nung nasundan, pumunta dumiretso doon sa compound na pag-aari. Di ba? Nako. Okay. Kinakailangan ng 2 officer at 5 non-commissioned officers. Para paliwanagan niya ng mga nahuling pulis na nagpapahinga lamang sila sa naturang compound na may layong 15 to 20 minutes mula sa Ormoc City Police Station kung saan sila naka-assign. Nakuha po yung mga pulis natin po, yung 7, yung 2 officers at non-officers. Doon po sa dead end na lugar na kung saan po may kakilala sila na may-ari o may property po. According po kay Regional Director Jay Comigad, ito pong tao na may-ari ng compound po ay kaibigan po ng isa pong kilalang congressman din po sa lugar po. Isang kilalang congressman. Ilan district ba ang tanong doon sa Ormoc? Nako po. Palalim ng palalim ho ito, mga kababayan. Ako hindi ko sinasabing si Richard Gomez na talaga, no? Pero yung pagkakasunod ho, mga kababayan, doon sa puting ban, grabe yung puting ban. Dati mga bata ang kinukuha. Ngayon yung sinundan naman yung puting ban din. Tapos nakita yung mga person of interest na mga kapulisan. Aray ko po, Lord. Tas sinasabi ni Espinosa, mga pulis daw ni Goma. Nako po. Ang claim lang po ng mga pulis niya ay napapahinga lang po sila. Samantala niliw naman ito na wala pa rin sila nakikitang ambush o stage ang insidente ng pamamaril. Opo, tapos yan pa yung sinabi. Ulitin nga natin. Claim lang po ng mga pulis niya ay napapahinga lang po sila. Niliw naman ito na wala pa rin sila nakikitang ambush o stage ang insidente ng pamamaril. Walang nakikitang ambush o stage dun sa nangyaring pamamaril. Naku po. Sabi ni Goma, mga kababayan, hindi siya naniniwala kasi parang assassin o ambush no? O stage. Gawa-gawa lang ng kampo ni Kerwin Espinosa. Nako. Maganda ho to. Araw-araw ho namin kayong i-update dito po sa balitang ito, mga kababayan. Kerwin Espinosa at Richard Gomez, mga bossing. Iwan na ho natin yan, okay? So ulitin ko yung natin dyan, yung topic natin ho dyan, yung 7 kapulisan po, nakita na doon sa pag-aari po ng kaibigan ng isang sikat na kongresista.